Minsan, ang palayok water lily seeds na kilala rin bilang ang mga fox nuts ay mukhang popcorn. Ngunit ang isang bag ng mga buto ay aabot sa iyo ng 15 na beses na higit sa $117 bawat kilo. Iyon ay dahil upang makamit ang pop na iyon. Ang mga magsasaka sa India ay walang pagod na nagtatrabaho para sa loob ng 4 na araw na lumulubog sa tubig hanggang 4 na talampakan ang lalim. Lumuluhod sa isang nakakapasong araw at iniihaw ang mga buto sa isang maingat na pinamamahalaang serye ng pinainit na woks. Kahit na ang lahat ay tapos na ng tama, walang garantiya na gagawin ang binhi talagang pop. Kaya sulit ang mga buto ng water lily at bakit ang mahal nila. Makana bilang kilala sa kanilang lugar ay ang buto ng prickly water lily plant. Kapag napapop na sila, ay kilala sila bilang fox nuts. Sila ay isang sikat na merenda sa Bihar, India, ang pinagmula ng 80 ng supply ng mundo. Pinakamahusay na kalidad ay dayuhan. Sa ibabaw ng tubig lili, halaman ng itsura, parang lotus, naglalaki ang dahon na lumulutang ang tubig. Ngunit ang mga pagkakaiba ay nagpapakita ng kanilang mga sarili sa mas malapitang pagtingin. Ang bawat halaman ay nababalot ng mga tinik. Ang mga barbs na ito ay nagdudulot ng pangunahing panganib sa mga manggagawang nag-aani ng mga buto. Tumingin sa taas ng aking channel. Si Lakshmi ay nag-aani ng water lily ng buto sa loob ng 35 na taon. Siya ay kabilang sa Maller community na ay sinasaka at pinoproseso ang mga fox nuts para sa mga henerasyon ng mga dayuhan. Ang mga buto ay nasa ilalim ng lawa at ang tubig ay hindi sapat na malinaw upang makita. At iwasan ang mga tinik kaya gumagamit si Lakshmi ng dumikit upang ilipat ang mga halaman sa isang tabi. Bawat halaman ay maaaring magbunga kahit saan, mula 70 hanggang 125 na buto. Kailangan nila ng malakas na ulan sa tagsibol upang magsimulang magbunga ng mga prutas na naglalaman ng mga buto. Pagdating ng tag-araw, nagsisimula ang mga prutas mabulok at ilabas ang mga buto. Ngunit hindi lahat ng binhi ay angkop para sa pag-aani. Ang ilan ay deformed o hindi pa hinog at si Lakshmi ay hindi maaaring mag-harvest ang mga ito ngayon. Kasabay nito, ang mga hinog na buto ay hindi maaaring manatili. Masyadong mahaba sa pond kung hindi papatok at ibebenta ng mas kaunti. Pinupuno ng mga manggagawa ang mga buto gamit ang kanilang mga kamay. Pagdating sa ibabaw at idirekta ang mga ito patungo sa isang espesyal na uri ng basket na tinatawag na isang gadya na ginagamit nila sa paglilinis ng mga buto at ihiwalay sila sa putik. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap sa pagkolekta, lahat ng mga buto sa pond ay imposible. Maliit at siksik ang mga buto ng water lily. Ibig sabihin, may mga binhing lulubog sa ilalim ng lawa kung saan magagawa ng mga magsasaka ang madaling makaligtaan ng mga ito. Si Lakshmi at ang iba pang 4 na manggagawa ay nagsimula ng kanilang araw sa 6 ng umaga at magtatayo sa 4 p.m. Umaani sila ng average na 100 kilo ng mga buto bawat araw. Ang matagumpay na pag-aani ay maraming kailangang gawin, kasama ang panahon. Ito ay may direktang epekto sa laki ng bulaklak ng water lily at siya namang ang kalidad ng mga prutas at buto nito. Ang mga buto ng water lily ay inaani sa dalawa, alon sa bawat panahon. Ang ikalawang pag-aani ay mas mahirap dahil mas kaunti ang mga buto sa pond at mga manggagawa ay kailangang maghanap para sa mga buto na naiwan sa putik, habang ang unang pagkakataon sa paligid sa maaaring magbubunga ng hanggang 150 kilo ng mga buto doon. Maaari lamang sa paligid ng 10 kilo sa panahon. Ang pangalawang ani, sabay labas ng mga manggagawa sa tubig stump
at sariwang nakolekta ng mga buto upang alisin ang panlabas na balat. Pagkatapos ay ibinalik nila ang mga buto sa basket at ibalik ang mga ito sa tubig. Maglinis. Lahat ng harvest ngayon ay tinitimbang. Ang sandaling ito ay matukoy kung magkano karne ng tanghalian at ang iba pang apat na manggagawa ay binabayaran. Karaniwang tumatanggap sila ng 31 sentimo kada kilo sa unang ani at 62 sentimo kada kilo sa isang segundo bilang mas mahirap ang trabaho. Ngayon, ang unang ani ay nakakolekta sila ng 50 kilo ng mga buto. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng 22 beses na mas mababa kaysa sa pop na mga buto. Upang magtagumpay na magpop ng isang buto na maaaring tumagal hanggang 4 na araw ng trabaho. Okay, sa processing facility, malinis ang mga manggagawa. Ang buto minsan pa ang susunod na hakbang ay ang sun-dry ang mga buto upang alisin ang lahat ng kanilang nilalaman ng tubig. Ang dami at kalidad ng sikat ng araw. Ang, ang pagtanggap ng mga buto ay napakahalaga sa pagtukoy kung sila ay pop o hindi. Upang malaman kung kailan handa ang maliliit na buto na ilalabas, ang mga manggagawa ay maaaring kumagat sa kanila o mahal sila. Handa na ang buong batch para sumailalim sa banayad na litsyon na isang clay walk. Ang mga buto ay napakarupok pa at hindi makatiis sa napakainit na temperatura. Ito ang unang tunay na pagsubok upang matukoy kung ang mga buto ay may pagkakataong magpapataas. Pagkatapos ng unang inihaw, ang mga buto ay kailangan magpahinga ng magdamag sa loob ng 15 oras. Sa susunod na araw, handa na silang mahuli. Kailangan ng 10 tao para mag-ihaw ng 100.